Nagsisimula ng ilatag ang ilang pagbabago para sa mas maayos at sistematikong pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Si Denise Osorio sa detalye. Isang kritikal na bahagi ng traslasyon ang Quirino Grandstand sa susunod ng mga araw dahil dito gaganapin ang pahalik at ang pagsisimulan ng lakbay ng andas patungong Quiapo. Tuloy-tuloy pa rin ang mga teknikal na paghahanda para sa inaasahang milyong-milyong deboto. May mga ilang pagbabago sa paghahanda ng pahalik ngayong taon. 3 na ang magiging pila. Mas magiging kontrolado ang paggalaw ng mga deboto. At ang mga pulis na deboto ng Nazareno ay sasabay bilang ihos. Yung experience kasi natin in the several years na dito sila lumalabas sa Katigbak Driveway, yung ibang deboto, pagbaba ng Katigbak Driveway, hindi daw umaalis. Naghihimpil na ron at sila actually yung sumasalubong sa ating andas pagkatapos. So yun yung ating ina-avoid. Dagdag ni Irasga, mas malinaw na ngayon ang entry at exit points at mas mahigpit ang pagpapatupad ng mga lugar o pwestuhan ng mga deboto para maiwasan ang biglaang pag-ipon ng mga tao sa mga posibleng choke points. At para maiwasan ang kalituhan at pagkakaantala, nagtalaga rin ng malinaw na zoning areas para sa mga organisadong grupo ng simbahan at parokya at inaasahang mananatili sa open areas ang mga deboto. Pero ang pinakamalaking pagbabago ngayong taon, ang upgrade sa andas. Mas madali na itong itulak. 3 sa inyo pwedeng magtulak. Madaling imaniobra ng manibela. Dati kung naalala ninyo last year, nabalaho kami dun sa may isang portalet doon. Nung iniliko namin, dumire-diretso papuntang kabilang side naman, dito sa may Burnham Gym. Nahirapan kaming imaniobra. Ngayon, confident ho kami in a few minutes kaya ho nating maimaniobra ng maayos. Inaasahang malaki ang maitutulong nito para mas maging tuloy-tuloy ang prosesyon at maiwasan ang mga biglaang paghinto na naranasan noong mga nakaraang taon. Isa sa mga tumutulong sa paghahanda si Joseph de la Cruz, isang ihos de Nazareno na 27 taon ng deboto ng Poong Nazareno. Para sa kanya, ang serbisyong ibinibigay niya para sa traslasyon ay hindi lang pisikal na gawain, kundi bahagi ng pagbabagong buhay mula sa personal na pagsubok tungo sa aktibong paglilingkod sa kapwa. Sa karanasan ko bilang ihos, yung pagiging deboto nasa puso natin. Nakaagawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Nakakatulong tayo sa kapwa natin. Kung meron tayong mga kasamang naliligaw ng landas, napapangaralan natin, isa siyang halimbawa na maituturing natin. Sa gitna ng dagsa ng tao, sila ang unang nag-aasikaso sa mga senior, buntis, PWD at sa mga debotong nangangailangan ng gabay. Panawagan ng simbahan para sa mga makikiisa sa Miyerkules. Sa mga kapatid nating deboto na magsasadya sa pahalik, magbaon po tayo lagi ng mahabang pasyensya dahil po dadaan natin sa maayos na proseso ang lahat. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.